Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng ating channel. Bago ko po simulan ang kwentong ito, ay gusto ko lang ipaalam na ito na ang ikatlong bahagi ng kwento ni Ma'am JV. Ang unang bahagi ng kwento niya ay iyong pinamagatang Bertudan. Tapos ang pangalawang bahagi naman ay pinamagatang Bugas Mais. Ilalagay ko na lang po sa description ng video ito ang mga link para pwede nyong balikan kung gusto nyong masimulan ang kwento niya. Heto na po ang ikatlong bahagi ng kwento. Dear Sir Carl, magandang araw uli sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ang kwento kong ito ay naganap noong panahon na ako ay 17 taong gulang na. Isa akong chairman ng KB noong panahong iyon o kabataang barangay. Minsan may isang pagkakataon na fiesta sa amin at ako ang nag-organize ng padisko o pasayaw. Doon ko nakilala si Ernesto. Chairman din siya ng kabataang barangay sa kabilang baryo. Isa siyang pure Subano netibo. Mula noong magkakilala kami, ilang araw lang ang lumipas, ay nagsimula na siyang dumalaw sa amin ng madalas para manligaw sa akin. Anak siya ng isang timuway sa lugar nila. Ang timuway po ay parang tumatayong barangay captain sa lugar. Sa kabila ng pagiging kilala nila bilang mga namumuno sa lugar, ay kilala din sila na pamilya ng mga manghiluay o maglalason at aswang. Ilang linggo lang ang lumipas ng kanyang panliligaw ay sinagot ko na siya kaagad. Kasi mabait naman siya at tahimik lang na tao. Nakikita ko naman sa kanya na masaya siya noong naging kami at maging ako man ay masaya din na siya ang naging boyfriend ko. Isang araw, nang dumalaw siya sa bahay namin, ay sinabi niya sa akin na malapit na daw ang fiesta sa kanila at iniimbitahan niya ako. Kahit naman kilala nga ang pamilya nila ng mga maglalason at lahi ng aswang, ay wala pa rin namang matibay na patunay. Kaya hindi iyon pwede maging rason para hindi ako pumunta sa fiesta sa kanila. Isa pa, bilang chairman ng KB o kabataang barangay, ay kailangan ko rin siyempre makisama sa mga chairman sa kabilang baryo. Lalo na at dumalo din siya noong nagfiesta doon sa amin. Idagdag pa na magkasintahan na nga kami, kaya mas gusto ko na magkaroon kami ng mas mahabang panahon na magkasama. Sinabi niya rin sa akin na doon na daw ako matulog sa kanila dahil overnight naman ang sayawan at 3 days din naman ang celebration ng fiesta sa kanila. Kaya nagpaalam ako kila mama at papa. Pinayagan naman ako. Basta't isama ko daw ang kapatid ko na si Ricky. Naaya din naman namin ang dalawa kong pinsan na sina Jelly at Watson. Noong malapit na ang araw ng fiesta ay muli akong pinuntahan ni Ernesto upang kumpirmahin kung makakapunta daw ba ako sa kanila para maihanda niya ang pagpapatuluyan sa akin. Sinabi ko naman na oo, pero isasama ko ang kapatid ko at ang dalawa ko pang pinsan. Wala naman daw problema, sabi niya pa. Mas maganda nga kapag mas marami dahil mas masaya. 2 araw daw ang padisko sa fiesta. Tapos sa araw ng fiesta ay meron ding amateur singing contest. Tamang-tama, mahilig talaga akong kumanta. Kaya sinabi ko na sasali ako doon sa singing contest. Makalipas ang 2 araw ay iyon na ang araw ng fiesta sa lugar nila Ernesto. Kaya naghanda na kami magkapatid at ng mga pinsan ko. Bago kami umalis, ay pinagpabaon muna kami nila mama at papa ng lana na nasa maliit na bote at pangontra sa maglalason at aswang.
Isa po kasing manggagamot ang aming ama. Pinagdala din kami ng ekstrang damit dahil 2 araw nga kami doon. Kahit fiesta ang aming pupuntahan, ay pinagbaon kami ni mama ng bigas at ulam na dilatang sardinas at adobong manok. Wag na wag daw kami kakain ng kahit ano doon para makaiwas kami sa mga maglalason. Wala namang problema iyon sa akin dahil hindi naman talaga kainan ang ipinunta ko. Mas excited ako sa mga kaganapan sa fiesta, pati na rin ang pagdidisko. Siyempre, ibang lugar iyon at bago ang mga mukha ng makakasalamuha ko. Hindi naman ganun kasaya ang kapatid kong si Ricky dahil siya ang magbibitbit lahat ng mga baon namin. Bago pa kami umalis ng bahay, ay mahigpit na nagbilin si Papa kay Ricky na wag akong iiwanan at bantayan akong mabuti. Maging sa pag-CR ay dapat kasama siyang nakabantay sa labas ng pinto. Dahil ayon pa kay Papa na talagang pumapatay ng tao ang uri ng mga aswang na napapabalita na meron sa lugar na iyon at hindi nila papalampasin ang pagkakataon na makapangbiktima ng mga dayo sa kanilang lugar, lalo na at panahon iyon ng kasiyahan. Umalis na nga kami ng bahay bago pa mag-alas 4 ng hapon. Kailangan pa kasi naming maglakad ng humigit kumulang sa 3 oras bago makarating sa baryo nila Ernesto. Masasabing medyo malayo din talaga iyon sa amin dahil dadaan pa kami ng makipot na daan na mga bukirin, sapa at sementeryo. Masaya naman ang aming paglalakad at pare-parehong excited kasi nga kasiyahan iyong aming dadaluhan. Hanggang sa malapit na kami sa lugar nila Ernesto. Bago kami makarating sa sentro ng lugar, ay madadaanan muna namin ang sementeryo at sa mga pagkakataong iyon ay gabi na. Hindi naman iyon problema sa amin dahil may dala kami ng kapatid kong si Ricky ng tag-isang flashlight at may baon din kaming itak na nakalagay sa backpack. Tapos may tansong punyal naman na ipinadala sa akin si Papa na nakasiksik lang sa jacket na suot ko. Bago pa nga namin matahak ang malawak na bahagi ng sementeryo, ay sinabi ni Ricky na wag daw kaming maingay sa paglalakad at nagtabi-tabi na nga kami. Noong naroon na kami naglalakad sa may sementeryo, ay may nasalubong kaming isang lalaki na may hila-hilang kalabaw. Binati naman namin iyon ng magandang gabi po, Manong. Pero hindi kami sinagot noon. Tinignan lang kami ng walang reaksyon, sabay nilampasan na kami. Noong medyo nakadistansya na sa amin iyong lalaki, ay sinabi sa akin ng kapatid kong si Ricky, "Te, aswang yun. Bumula ang bote ng lana na nakasabit sa aking leeg." Hindi ko rin namalayan na maging iyong lana na nakakwinta sa akin ay bumula na rin pala. Noong makarating na kami sa bahay nila Ernesto, ay doon ko palang nalaman na malaki pala ang bahay nila. Pero gawa lang iyon sa kawayan at kugon. Marami na rin ang mga bisita na naroon. Pinapasok na kami ni Ernesto para kumain na daw. Sabi naman namin na doon muna kami sa labas para makapagpahinga. Pawis na pawis din kasi talaga kami dahil sa tagal ng paglalakad sa katamtamang bilis. Makalipas siguro ang kalahating oras ay pumasok na nga kami sa bahay nila. Sinabi sa akin ng kapatid kong si Ricky, "Net, Jelly, konting pino ha at maging mapagmatsyag kayo sa paligid." Maya-maya ay sinabi naman ng pinsan kong si Watson na nagugutom na raw siya. Kaya sinabi ni Ricky na lumabas na muna kami at doon sa labas sa may gilid na bahagi kumain. Kaya muli na kaming lumabas. Noong nakita kami ng mga magulang ni Ernesto, ay lumapit ang mga ito sa amin. Nagsitayo naman kami para magmano. Pagkahawak ko sa kamay ng nanay ni Ernesto,
ay tila nasaktan ito dahil narinig kong umaray ito pagkakahawak ko ng kanyang kamay. Ganon din ang tatay niya. Tapos noong nagmano si Ricky ay ganon din ang naging reaksyon ng mga iyon. Kaya nagkatinginan kami ni Ricky. Pareho kasi kaming may suot na pangontra sa aswang. Napansin siguro iyon ng mag-asawa kaya nag-alibay na lang ang mga ito na masakit daw ang kamay nila dahil sa dami ng kinayod na nyog para ihalo sa mga panghanda. Tapos ang nanay naman ay sinabi na masakit din daw ang kamay niya dahil sa matagal na pagluluto sa kusina. Pero noong sila Jelly at Watson ang nagmano ay hindi naman nasaktan ang mga ito. Nakita naming pareho ni Ricky na tila biglang namutla ang mag-asawa. Tapos sinabi na nito kay Ernesto na asikasuhin kami at pakainin. Nakita nito na may mga nakahanda na kaming pagkain dahil kakain na nga sana kami bago pa sila lumapit. Kaya sinabi nito na bakit daw kami nagbaon fiesta ang pupuntahan namin at siguradong marami ang pagkain. Sinagot namin iyon na nagluto ng madaming ulam si Mama at hindi papayag na umalis kami nang hindi kumakain. Kaya sinabi namin na babaunin na lang namin ang ulam para payagan na kaming makaalis. Tumango lang ito at sumunod na ring umalis. Pagkalapit muli sa amin ni Ernesto ay tinanong namin kung may saging ba sila na saba. Sabi naman ito na oo, pero hindi pa napuputol at naroon pa sa puno. Sinabi naman namin na tamang-tama, paborito namin iyon. Pagsisinungaling lang namin iyon para may maidagdag kami sa aming kakainin sa kinabukasan. Matapos lang makakain ay sinabi sa amin ni Ernesto na magbihis na raw kami kasi pupunta na kami sa diskuhan at magsisimula na ang audition ng amateur singing competition. Sabi ko naman, sige, excited na ako kasi mag-o-audition din ako para makasali. Bago umalis ay sinabi ni Ernesto na iwan na namin ang mga dala naming gamit. Sabi naman ng kapatid ko na hindi na. Nasa bag naman at hindi rin naman mabigat kaya okay lang. Ilang saglit pa ay lumapit ang mga magulang ni Ernesto sa kanya at sinabing hindi daw sila doon matutulog. Doon daw sila sa kanilang kamalig na pinagtatambakan ng mga palay. Tinanong naman ni Ernesto kung bakit doon pa. Kami lang naman ang bisitang matutulog doon at may hiwalay naman na silid na matutulugan. Sinabi naman ng mga ito na maaga daw sila magkakatay ng 2 baboy para ipanghahanda sa kinabukasan. Dahil mas marami daw kasi ang darating na bisita sa kinabukasan na iyon. At mas maganda doon magkatay kasi malapit sa irigasyon kung saan madaling kumuha ng tubig at may sapa din na pagpapadaluyan ng mga pinaglinisan ng baboy. Hindi namin alam kung bakit kapag nalalapit sila sa amin ay nakikita namin na palagi ang dalawa na nangangamot na para bang napakaraming kati sa katawan. Pero hindi na namin nagawa pang magtanong dahil kahit papaano ay may ideya na nga kami na maaring dahil iyon sa mga suot naming pangontra laban sa mga aswang. Hanggang sa lumalim na ang gabi at inumpisahan na ang pasayaw. Sobrang daming tao at siyempre karamihan ay mga subano. Yung iba nga ay nakapaalang. Dahil sa mga nakaporma kami, kaya ang lamesa namin ay espesyal. Nasa malapit sa entablado kung saan malapit din sa isang malaking speaker. Walang kuryente sa lugar na iyon, kaya lahat ng ilaw at sound system ay nakakonekta sa battery ng truck. Masayang masaya kami sa aming pagsasayaw. Tuwang-tuwa din naman ang mga taong nakatingin sa akin na sumasayaw dahil magaling ako noon sumayaw. Tapos kapag ako ang sumasayaw ay nakatayo lang si Ricky dahil hindi nga naman siya makahataw ng pagsayaw kasi may backpack siya sa likod na maraming laman.
Kaya paminsan-minsan ay ako naman ang nagbibitbit ng bag para makahataw din si Ricky sa pagsayaw. Maya-maya ay sinabi ni Ricky sa akin, "Net, parang nakita ko ang nanay ni Ernesto doon, malapit sa may kasagingan." Kaya napalingon naman ako sa direksyon na sinabi niya. Pero noong paglingon ko ay hindi ko na iyon nakita. Kaya sinabi na lang ni Ricky na baka namalikmata lang daw siya siguro. Dahil sa sobrang saya ng aming pagsasayaw, kaya non-stop kami doon sa gitna. Kaya bandang mga alas 12 ay lobat na rin kami. Pagsapit ng pasado alauna ay nagpasya na kaming magsiuwi. Dahil sa wala ang mga magulang ni Ernesto, kaya doon siya sa silid ng kanyang mga magulang natulog at doon niya kami pinatulog sa kanyang silid. May silong ang bahagi ng mga silid sa bahay nila Ernesto. Tapos kawayan ang sahig kaya talagang presko at masarap tulugan. Lalo pa at sobrang pagod kami sa kakasayaw. Matapos lang ako magdasal ay nakatulog na ako agad ng mahimbing. Si Ricky naman daw ay kahit pagod ay nahirapan makatulog dahil may naaamoy daw siyang sobrang lansa na parang nabubulok na isda o mas mabaho pa. Magkakatabi naman kaming natulog. Sa magkabilang gilid ay sina Watson at Ricky. Tapos gitna naman kami ni Jelly at katabi ko rin naman si Ricky. Dahil nga sa anak kami ng manggagamot ay talagang naturuan kaming mabuti ng aming mga magulang kung paano malalaman na may aswang. Kaya alam na daw ni Ricky na may aswang na malapit dahil sa hindi naman naaalis ang mabahong amoy. Dahan-dahang gumapang si Ricky papunta sa kinaroroonan ni Watson. Ginising niya ito at sinabing may aswang sa silong. Kinuha na daw nila ang kani-kanilang mga itak sa dahan-dahang sumilip sa silong. Pagkasilip daw niya doon ay eksaktong nagkasalubong sila ng tingin noong malaking aso na naroon sa ilalim ng silong at sumisilip din. Tinusok agad ni Ricky ang asong iyon gamit ang hawak niyang itak. Tinamaan daw iyon pero daplis lang sa mukha. Ginising na nila kaming dalawa ni Jelly at pinaghanda dahil baka daw bumalik ang aswang at magdala pa ng mas maraming mga kasama. Marami pa naman sila doon. Kaya dali-dali na akong nagpahid sa katawan noong lana na ipinadala sa amin na pangontra sa aswang. At nasabi ko rin na masusubukan na talaga sa gabing iyon kung epektibo ba ang mga kaalamang itinuro sa amin. Hindi naman ako natatakot dahil alam ng mga magulang ni Ernesto na alam din ng mga magulang ko na sa kanila kami pupunta at matutulog. Kaya kung sakaling may hindi magandang mangyari sa amin, ay siguradong sila ang babalikan ni Papa. Nag-abang kami sa pagbabalik ng aswang. Pero nakita namin ang oras sa relo ni Ricky na pasado alas 4 na ng madaling araw at wala pa rin namang nagpaparamdam na aswang sa paligid. Kaya naisip namin na baka hindi na iyon muling susugod sa gabing iyon dahil sa mag-uumaga na rin naman. Halos nakaidlip lang kami dahil nagsibangon na rin kami noong marinig namin na nagkakaingay na sa labas. Maaga ding gumising si Ernesto. Noong nakita niya kami nagising na, ay inaya niya kami na magkape. Pero sinabi naman namin na may dala kami noong pinatuyong luya. Iyon kasi ang nakasanayan naming inumin sa umaga sa bahay namin. Kaya hindi na niya kami napilit pa na magkape. Pagsapit ng pasado alas 7 ng umaga, ay dumating na ang mga magulang ni Ernesto at may dala na itong mga karne at nagsimula ng magluto. Napansin namin na may sugat sa mukha ang nanay ni Ernesto. Nilapitan ito ni Ricky at pakunyaring nag-alok ng tulong sa pagluluto. Tapos noong nasa kusina na siya, ay tinanong niya iyon kung ano ang nangyari sa mukha. Sabi naman ito na tinamaan daw ng sanga ng nyog
noong nangunguha ng panggatong. Pero habang nagsasalita ay hindi daw ito tumitingin ng diretsyo kay Ricky. Tapos noong may naluto na ulam, pinuntahan na kami ni Ernesto at sinabing pwede na daw kami kumain dahil meron ng lutong ulam. Imbis na tumugon sa kanyang paanyaya ay sinagot ko ito na kung nasaan na ang saging na saba na sinasabi niya. Sabi niya naman na hindi pa nga raw napuputol. Sinabi ko sa kanya na putulin na namin dahil wala naman kaming ginagawa ng mga oras na iyon. At noong naputol na ay agad namin iyong nilaga at iyon ang aming kinain na ipinares namin sa baon namin na bagoong isda. Kinatanghalian ay napagpasyahan naming maglakad-lakad para mapasyalan na rin ang buong lugar hanggang sa mapadaan kami sa basketbolan. Nakita namin doon ang mga pinsan namin na mga taga doon din sa lugar na iyon. Nakausap namin ang mga ito at naikwento ang nangyari noong nakaraang gabi. Kaya sinabi nila na doon na kami sa kanila matulog dahil baka maging handa kami ng pamilya ni Ernesto kapag nabiktima kami. Matapos nga naming makausap ang aming mga pinsan ay umuwi na kami sa bahay nila Ernesto at nagpaalam sa kanyang mga magulang na doon na kami tutuloy sa bahay ng mga pinsan namin dahil inanyayahan din kami ng mga iyon. Wala na rin naman silang nagawa kundi pumayag na lang. Kahit makikita sa mukha nila ang pagkadismaya. Habang naroon kami kila Baloy na pinsan namin, ay kinakantsawan pa kami na buti na lang daw at hindi kami nakatay noong isang gabi. Sabi naman ni Ricky na muntik na sana. Kaso natusok niya ng itak ang isa sa kanila kaya hindi natuloy ang pagtatangka. Tuloy pa rin ang planong pakikipagsayawan sa susunod na gabi. Dahil wala kaming planong magsayang ng pagkakataon na hindi makasayaw sa piyestang aming pinuntahan. Habang naglalakad ay napansin namin sa malayo na may nakaabang sa amin na malaking paniki. Sinabi agad ni Ricky, "Net, dito ka sa tabi ko. Humanda kayo. May aswang na nag-aabang sa atin." "Kaya natin yan," sabi pa ni Baloy. Muling nagsalita si Baloy. "Hoy, mga aswang! Kung kami ang sadya nyo, tara, simulan na natin!" Nauuna sa amin si Baloy nang biglang may lumabas na aswang na nasa anyong kambing. Patakbo iyon na dinumog si Baloy at nagpambuno sila. Noong nakatalikod iyong kanding sa amin dahil nakatuon nga ang atensyon niya kay Baloy, ay agad iyon sinaksak ni Ricky ng itak. Tapos mukhang napuruhan dahil biglang tumakbo papalayo. Tapos maya-maya naman ay may isang kalabaw na lumabas mula sa dilim. Napasabi na lang si Watson, "Patay tayo dyan, malaki yan." Hindi lang ako kumibo at nanatiling nakatayo sa may gilid. Habang sinisimulan ko na ang pagbanggit ng orasyon na itinuro sa akin ni Papa. Kinuha ko yung punyal kong tanso. Tapos inabangan ko na nakatalikod sa akin ang posisyon ng kalabaw. Tapos si Ricky naman ay pasimpleng lumipat sa posisyon kung saan ako nakatayo. Nasa harapan ng kalabaw sina Watson, Jelly at Baloy. Kami naman ang kapatid ko ay nasa likod. May dala rin naman kaming flashlight noon pero hindi naman ganun kakailangan dahil sa maliwanag din ang sikat ng buwan. Kitang-kita namin sa mga pagkakataong iyon na nanlilisik talaga ang mga mata ng kalabaw. Hanggang sa nakita namin na biglang tumayo ang kalabaw at nakaambang tatalunan sina Baloy na naroon sa kanyang harapan. Mabilis naman na sinugod iyon ni Ricky at buong puwersang sinaksak ng itak at malalim ang pagkakabaon noon. Napaliyad naman iyon dahil sa sakit at napaatungal ng malakas. Kaya sinamantala na rin ni Baloy ang pagkakataon at malakas na hinampas iyon ng kawayan na bagakay.
nasaktan iyon lalo at mukhang hindi kinaya ang sakit. Dahil napatakbo iyon papalayo. Tapos pagkarating sa unahan ay biglang naging paniki saka lumipad. Dahil sa pangyayaring iyon ay nakaramdam na kami ng takot. Kaya nagdesisyon na kami na wag na lang munang tumuloy sa sayawan dahil mukhang delikado na talaga. Mukhang hindi kami titigilan hanggat walang nabibiktima sa amin. Pagkarating sa bahay nila Baloy ay sinabi ng tiyahin namin na talagang inabangan pa kami ng mag-asawa. Siguro daw ay nagalit iyon dahil hindi na kami natulog doon sa kanila. Tapos nasaksak pa ni Ricky iyong nag-anyong aso sa silong. Dahil sa naroon na nga kami sa pamamahay ng tiyahin namin, kaya kampante na kami, naligtas na kami doon. Kaya pare-pareho na kaming nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay iyon na ang main day ng fiesta o yung tinatawag na kahulugan. Maraming mga pa-contest at mga palaro. Siyempre, gaya ng dating plano, ay sumali talaga ako sa singing contest. At nanalo ako ng first prize. At tumanggap ng papremyong tumataginting na 100 piso o para mas malinaw, 100 pesos only. Gano'n naman talaga ang premyo sa mga probinsya noon. Pero sa panahong iyon ay malaki na rin ang halagang 100. Kinagabihan noon ay nakipagbailihan pa rin naman kami kasama ang pinsan naming si Baloy. Pero doon na kami nagpaumaga dahil sa takot na abangan kami uli ng mga aswang. Pero ang kwento pa sa amin ni Tiyo na noong naglalakad daw siya papuntang sayawan para manood ay nakita niyang pakalat-kalat ang mga aswang. Dahil nakikita niya ang mga iyon. Pero hindi naman daw siya ginalaw dahil kilala nila si Tiyo na kapag iyon ang ginalaw nila ay siguradong sila ang kakarnihin noon kapag hindi nila napuruhan. Noong umaga na ay umuwi na nga kami sa amin. Pero dumaan muna kami kila Ernesto para makapagpaalam na rin sa mga magulang niya. Hindi ko na pinayagan pa na ihatid kami ni Ernesto sa amin. Dahil baka kung ano lang ang magawa ni Papa sa kanya, sigurado naman kami na sila iyong tumambang sa amin. Sinabi pa ng mga magulang ni Ernesto na mag-uwi daw kami ng karne. Tinanggihan na namin iyon pero dinaan na lang namin sa pag-aalibay na high blood sila mama at papa kaya bawal na rin kumain ng karne. Pagka-uwi namin sa bahay ay ikinuwento namin ang lahat kay papa pero hindi naman iyon nagalit kasi una pa lang naman daw ay alam naman namin na aswang ang pamilyang iyon at handa din naman kami kung tangkain kaming biktimahin. Pansamantala po muna nating puputulin ang kwento ni Ma'am JB kasi mahaba na ito. Magsama-sama tayong muli sa susunod na publish ng kwento ni Ma'am JB. Para sa iyo, Ma'am JB, maraming salamat po sa pagbabahagi ng napakarami mong kwento. Hindi ko alam kung okay sa iyo na banggitin ko ang pangalan mo dito. Mag-comment ka na lang po. Maraming salamat uli ha. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po.
Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.